Kayong lahat, narito tayong muli upang pagbulay-bulayan ng salita ng Panginoon. Sige po, bago tayo dumako sa mga talata na binasa ng ating mahal na kapatid, ay tayo po'y manalangin at dumulog sa Panginoon. Amang banal na makapangyarihan, kami po Panginoon ay nagpapasalamat na muli pinagkalooban niyo po ang bawat isa sa amin ng napakagandang umaga. Salamat Panginoon. At muli niyo kaming tinipon sa lugar na ito upang alamin ang mga mensahe na tanging sa iyo lamang nagmumula. Lord, tulungan niyo po kami, tulungan ng bawat isa na mga mensahe ito ay hindi lang mapakinggan, kundi ito'y may isa pamuhay, mabigyan ng pagkakataon lagi na maibahagi din po sa iba. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at tulungan niyo po ako. Tago niyo po ako, Panginoon, sa inyo pong likuran. Wala akong ibang hangad, kundi kayo ay maparangalan, may taas. Ganon din po ng aking mga kapatid ay wala din silang ibang hangad, Panginoon, kundi alamin ang lahat ng katotohanan na sa inyo lamang nagmumula. Salamat, Panginoon, silihan niyo po, Diyos, ang mga dalangin na ito sa patnubay ng Banal na Espiritu, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan, kumusta po kayo? Kumusta ang mga patotoo ng ating buhay? Marahil yung iba ay mayroong gustong sabihin, kaya lang hindi ko alam kung nahihiya. Ngunit ako po'y naniniwala na ang bawat isa po sa atin ay mayroong ginawa ang Panginoon. Amen po ba? Yan. Naniniwala po ba kayo na magiging matagumpay tayo dahil sa tulong ng Panginoon? Amen! Di ba po? Kasi dapat, yun ang ating pinanghawakan na magiging matagumpay tayo sa tulong ng Panginoon. Dahil malinaw po na sinasabi dito sa Aklat ng Korinto, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Dapat ang Diyos at hindi niya ipapaintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Kaya ang Panginoon ay talagang mapagmahal sa kanyang mga nilikha. Isipin niyo po, hindi niya tayo bibigyan ng isang pagsubok na hindi natin kakayanin. At ang Diyos lamang din po ang magbibigay ng paraan upang maging magtagumpay po tayo. Ang kinakailangan lang po natin talaga ay siyempre ang magtiwala sa Panginoon. Ayan, wala pang pagsubok na dumating sa bawat isa sa atin. Marahil ang iba ay mayroong isang mabigat na pagsubok o marahil sa panahon ngayon, may pagkakataon na dumadaan kayo sa pagsubok. Ano nga bang pagkakaiba ng pagsubok sa tukso? Ayan, dapat alam po natin yon. Ang tukso, layunin itong wasakin ka. Kadalasan, nagmumula ito sa sarili natin mga maling pagnanasa o kaya'y panunukso ng iba na galing sa demonyo. Ito ay pang-akit na sumuway sa Diyos. Ito po yung tukso. Yung pagsubok naman, alam naman natin na layunin itong patibayin ka. Ito ay pinapahintulutan o nagmumula sa Diyos upang hasain ang iyong pasensya, pananampalataya at pagtitiwala. Yun po ang ibig sabihin ng pagsubok. Kaya magkaiba, malaki ang pagkakaiba nito. Ang pagsubok ay galing sa Diyos, ang tukso ay galing sa demonyo. Ayan. So bakit nga ba pinapahintulutan ng Diyos na dumaan tayo sa pagsubok o marahil ay kahirapan? Marahil siguro kung ang isang tao ay isinilang na mayaman at sa tingin niya ay lahat ay nasa kanya na, may pagkakataon na ang tao pagka nasa kanya na ang lahat ng material na bagay ay akala na niya ay okay na siya. Pero ang pinakamalaga na dapat po nating malaman na kahit nasa inyo ang lahat ng kayamanan, kung wala kang Kristo sa iyong puso, ay kawawa ka. Kaya pinagpahintulutan ng Diyos yung mga paghihirap, mga pagsubok, isang paraan po yan ng Panginoon upang tayo po ay lumapit sa Kanya. Amen po ba? Kaya napakalaga na alam po natin kung ano ang pinagmumulan na marahil pinagdadaanan natin sa buhay. Minsan mayroong pinagdadaanan ng tao na mga
paghihirap, mga sakit, saan nagmumula ito? Minsan pagkakataon ng tao ay nagkakasakit dahil sa sarili niyang kagagawan, dahil sa pang-aabuso sa pisikal na katawan. Ayan, kaya may pagkakataon na pinapaintulutan ng Diyos ang kahirapan na katulad ng isang ginto. Ayan, sinabi sa Aklat ng Pedro, chapter 1, verse 7, ang ginto, bagamat nasisira, at pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang iyong pananampalataya na higit na malaga kaysa ginto na sinusubok sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kaya ito yung dahilan kung bakit ang Panginoon ay ipinapaintulot niya yung mga pagsubok sa ating buhay para tayo maging dalisay kung totoo ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kasi may pagkakataon ng tao ay kapag dumadaan sa matinding pagsubok ay pinanghihinaan na po ng loob. Kaya anuman ang katayuan natin ngayon bilang mga mananampalataya, ang Diyos ay hindi po nagpapabaya. Ayan. Sabi sa Aklat ng Romans chapter 8, verse 28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag, alinsunod sa Kanyang layunin. Naniniwala po ba kayo na tinawag kayo ng Panginoon? Amen. Dapat yun ang pinangawakan natin, kaya po tayo narito, kasi the Lord call you. Hindi aksidente na naparito po kayo. Kung mayroon po mga bago dito, ako naniniwala, dapat yung paniwalaan na kaya po kayo naparito dahil dinala po kayo ng Panginoon sa lugar na ito upang mapakinggan ang mga mensahe na inyong mapapakinggan ngayon. So ang mensahe ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13 ay God is faithful. He will not let you tempted beyond what you can bear. Or when you are tempted, He will also provide a way to out. Kaya ang Panginoon ay totoo at di mapapasubalian na mapagmahal sa Kanyang mga nilikha. Sa Biblia, marami pong mga karakter na sinubok ng Panginoon. Ayan, makikita po natin sino pa ba yung alam nyo na sinubok ng Panginoon. At tulad ni sa Old Testament, si Joseph, si Abraham, si Job, si David. Ayan, si Abraham ay itinuturing na ama ng pananampalataya. Sinubok siya ng Diyos na ialay ang kanyang kaisang-isang anak na si Isaac. Alam niyo, napakahirap po nito na magkaroon ka ng kaisa-isang anak pero ialay mo sa Diyos. The way na hindi po siya basta-bastang pag-aalay na ano ba yung ginagawa po natin pagka mayroong baby dito, ihandog. Pero sa time po ni Abraham, yung pag-aalay is papatayin siya eh. Kung naalala nyo yon. Pero dahil nakita ng Panginoon kung gaano naging tapat si Abraham upang ialay si Isaac, ay pinigilan niya na ito. Isa yung way kung paano sinubok ng Diyos si Abraham at kaya nga po siya itinuring na ama ng pananampalataya. Ayan si Job. Kilala niyo si Job. Maraming nakakakilala kay Job. Kung hindi niyo po kilala si Job, read the Bible. Si Job, sino si Job? Isang taong tapat sa Diyos. May pagkakataon na yung mga anak ng Diyos, maging si Satanas ay humarap sa Panginoon. So ang sabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka galing? Pumunta ako sa lupa, nagpabalik-balik. Kumusta si Job? Si Job ay walang katulad. Ayan, bakit sinabing walang katulad si Job? Kasi siya ay tunay na mananampalataya sa Panginoon. Ang sabi ni Satanas, kaya siya sumasamba sa iyo kasi ibinibigay mo ang lahat ng kung anong kailangan niya. Ang sabi ng Panginoon, sige, subukin mo siya, wag mo lamang siyang papatayin. So ginawa ni Satanas, namatay ang lahat ng kanyang mga anak, nawala ang lahat ng kanyang mga ari-arian, nagkaroon pa siya ng matinding sakit, natira na lang ang kanyang asawa. Meron siyang 7,000 tupa, 3,000 asno, 1,000 baka, 500 kamelyo.
Meron siyang 7 anak na lalaki, 3 babae ng kanyang anak. So yun. So si Job ay talagang maayos ang kanyang buhay. Pero dumating nga sa punto na ipinahintulot ng Panginoon na siya po ay subukin kung hanggang saan ang kanyang pananampalataya. Pero dumating sa point na ang kanyang asawa ay naging instrumento pa upang siya'y pahinain sa kanyang pananampalataya. Anong sinabi niya? Magiging tapat ka pa ba sa Diyos? Sumpain mo siya nang mamatay ka na. Masakit para kay Job yun kasi yung isa-isang naiwan sa kanya na kanyang asawa na imbis na palakasin ang kanyang pananampalataya ay naudyukan pa siyang sumpain ang kanyang Diyos. Di ba po? Kaya si Job ay hindi pa rin natinag. Sinabi niya, bakit? Pagpapalalang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Tayo po ba? Tatanggap pa ba tayo ng pagtutuwid ng Panginoon? Amen. Kasi sinasabi sa Biblia, dinidisiplina, pinapalo niya ang itinuturing niyang anak. Pero pag mayroon kang masamang ginagawa o maling ginagawa at walang nangyayari sa'yo, kabahan ka na. Siyempre, kasi walang pagdidisiplina malamang tuloy-tuloy ka sa mali mong ginagawa. Ganon din si David, mayroon din pagsubok na dumaan sa kanyang buhay. Bago maging hari, dumaan siya sa mga pagsubok at naging mapagpakumbaba, inusig siya ni Haring Saul. Ayan. So, yun po yung mga kwento na kung saan may mga sinubok ang Panginoon. So, ang title po natin, How to Overcome Temptation. Ayan. Mayroon lang po tayong 3 puntos na tatalakayin sa umagang ito. Yung una, ay proactive strategies o maaga before the temptation hits. Bago pa dumating ang mga pagsubok na ito o tukso sa ating buhay, dapat alerto tayo. Sa aklat ng Psalms, chapter 119, verse 11, I have hidden your words in my heart that I might not sin against you. Sa magandang balita Biblia, ang sabi po ay, ang banal mong kautusan, sa puso ko'y ingatan upang di magkasala sa iyo kailanman. So anong ibig sabihin nito? Naagapan ang paggawa ng kasalanan sa tulong ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga kautusan at mga salita. Kasi ibig sabihin, kapag wala po tayong kaalam-alam sa salita ng Diyos at nagpapatuloy tayo sa daan sa kung anong palagi natin ginagawa, ay baka may mga ginagawa po tayo na hindi natin namamalaya na kasalanan na pala. Ayan, malinaw na sinasabi na ang salita mo ay aking ingatan sa aking puso upang huwag ako magkasala laban sa iyo. Kaya napakalaga po mga kapatid na binabasa po natin ang Bible. Dahil lahat ng literal na nakikita ng ating mga mata ay lilipas. Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit kailanman ay hindi lilipas ang aking mga salita. Ang mga katabi po natin, darating ang panahon, hindi na po natin yan makikita. Mga literal na nakikita ng ating mga mata, kukupas. Mga pinakahahangad mong mga bagay, mga material na bagay, kung nasa iyo man, may pagkakataon na mawawala sa iyo. May isang napakalungkot, maging ang ating mga mahal sa buhay, may pagkakataon na mawawala po sila. Pero, ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Amen. Kaya ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay dapat po lagi nating inaalam. Kasi nga, baka may mga gawain po tayo sa buhay na akala natin ay okay lang, ay mahirap po. Na baka tulad ng sinasabi sa Santiago, yan. Kasi baka mamaya may mga taong katulad nito. Kung alam ng isang tao, sa Santiago chapter 4, verse 17, kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, pero hindi naman ginagawa, ay nagkakasala siya. Tingnan niyo po, mabuti pa, dapat pala ginawa ko ito. Dapat ito gagawin ko. Kapag hindi mo daw pala ginawa yun, ay nagkakasala ka. May
Nangyayari po ba sa inyo yon? Ako, maamin po ako may pagkakataon na ganun. Na yung dapat kong gawin ay hindi ko nagagawa. So, kasalanan pala yon. So, dapat nyo pong malaman ito. Ulitin ko po. Kung alam ng isang tao na tao ang mabuti na dapat niyang gawin, pero hindi naman niya ginagawa, nagkakasala siya. Huwag po tayong manatiling passive. Na ibig sabihin, na kapag nalalaman po natin na katulad ng salita ng Diyos, ay hindi po tayo nagbabahagi sa iba. Hilingin natin sa Panginoon. Walang imposible, lalo na pag hinihingi natin sa Panginoon ay siya yung mga paglingkuran, ibibigay niya sa iyo yun. Ibibigay niya yun. Na dapat yun ang magiging mindset po natin. Ito pa, simpleng pagtingin sa mga babae na may pagnanasa sa Biblia, ito ay pangangalo niya. Ito yung maraming hindi alam ng mga kalalakihan. Tumitingin sila sa mga babae, magaganda, pero pag gumalaw na yung isip mo na mayroong pagnanasa, nangangalo niya ka na sa iyong puso. Baka yung iba, pag sinabing pangangalo niya, ito yung literal na may connection. Pero dito sa Biblia, may higpit na kapag tumingin ka lang at gumalaw na yung utak mo sa maling pagnanasa, nagkakasala ka na. Kaya dapat inaalam po natin, napakarami pa ang sinasabi sa Biblia na talagang marahil mga tao na hindi po nila alam na mali ang kanilang ginagawa. Ayan. Dito sa proactive strategies, mayroon po tayong 4. Ito A, identify triggers. Ayan. Know when, where, and with whom you are most vulnerable. Ibig sabihin, alamin mo kung saan nagmumula yung pagkakasala mo, yung pagkakamali mo, o kung kailan, o saan ka nagiging mahina dito. Yan. Example, madali kang magalit dahil pagod ka. O kaya minsan, pag may tinatanong ka, nakikipag-usap ka, mataas ang kanyang tono, siyempre may pagkakataon na magagalit ka na rin. Dapat alam po natin na saan nagmumula o saan mga bagay o lugar o pagkakataon tayo natutukso upang gumawa ng mali. Kasi may pagkakataon, naalala niyo po yung preaching ng ating mga pastor na nakaraan, emotions. Pagkatapos nun, may mga narinig pa ako dyan, hindi na control yung emotions. Emotions nga ni. Diba? Kaya dapat yung preaching, paglabas, baon-baon mo yun. Dapat sasapamuhay. Kasi may pagkakataon na baka mamaya narinig mo dito, tumatagos dito, sayang. Takpan mo to, dito pakinggan. Ayun, so example, yun nga po, may pagkakataon na nagagalit tayo kasi nai-ignite o parang nasusubok tayo parang magalit din. Hindi na walang pinipili ang ang kaaway maging ang ating mga mahal sa buhay. May pagkakataon na gusto mo makitungo ng maayos, pero nakokontrol sila ng mali emotion, kaya pati tayo maaring nadadamay. Kaya may pagkakataon na nag-aaway-away yung pamilya kasi hindi nakapagkokontrol ng emotion. Ayan. Ano pa? Yung letter B naman, remove temptations. Ano bang mga temptations na to sa ating buhay? Mga pagsubok o mga tukso. Tempting drinks. Ayan, inumin. Mayroon pa bang mga lasinggo pa dito? Dapat alam nyo yon. Na sinasabi sa aklat ng unang Korinto, chapter 6 verse 10, marami ito, pero mayroong sinasabi doon na walang bahagi sa karya ng Diyos ang mga naglalasing. Kabataan, baka may nag-uumpisa sa inyo na mag-inom. Wag na. Wag na. Dadalhin kayo yan sa maling buhay. Pinagdaanan ko na po yan. May pagkakataon, nagigising ako ng umaga, bulyaw ng barangay, halika doon sa barangay. Dahil sa mayroong ginagawa. Basag ang street light, mga wire, putol-putol. Dahil sa kalasingan. Dahil sa kalokohan. Pansinin nyo, pag umiinom kayo, wala kayo sa sarili. Demonyo na ang nagkokontrol sa inyo. Kaya iwasan nyo na yan. At huwag nang subukin pa. Dahil masisira ang iyong buhay. Ayan. Ano pa sa food?
Makakagawa ba ng kasalanan itong pagkain? Bagamat mayroong sinasabi sa Biblia na nilinis na ng Diyos ang pagkain at ang lahat na ito ay pwede nang kainin sa bagong tipan. Sa Romans chapter 14 verse 23, ngunit ang sinumang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay nagkakasala, sapagkat hindi siya nagiging tapat sa kanyang paniniwala. Ang paggawa ng anuman na labag sa sariling paniniwala ay nagkakasala. Alam niyo po, mayroon po tayong mahal na kapatid na umuwi na sa Lord. Madalas ko siyang kasama noon, matibay niyang pinanghahawakan na hindi siya kakain ng dugo. Kasi ang buhay ay nasa dugo, o dugo ay buhay. Yun ang kanyang pinanghahawakan. Meron pa bang kumakain ng mga dinuguan dito? Marami, medyo, siguro maraming pwedeng paliwanag yung iba kung bakit sila kumakain, pero yung iba, pinanghahawakan talaga nila na hindi sila kumakain ng dugo. Ayan. So, hindi po tayo magkakaroon ng debate po doon. So, nahagip lamang po ito dahil napag-usapan ang patungkol sa pagkain. Dito sa Romans chapter 14, malawak na sinasabi dito patungkol sa pagkain. May mga tao kumakain lamang ng gulay, pero hindi kumakain ng ibang mga pagkain pa. May mga tao naman gusto niya kainin ng lahat. Para sa kanya kasi okay kainin yun. Nakikita yung mga nagmumukbang na kahit mga buhay na salagubang ay kinakain, kahit mga uod, o kung ano-ano. Ay, kaya pagdating sa pagkain, mayroong sinasabi po kasi sa Bible dito sa chapter 14 ng Romans, kung ang isang tao ay hindi kumakain ng katulad ng kinakain mo, may sinasabi doon na wag mo na siyang pilitin kasi baka magkasala pa siya sa kanyang paniniwala. Dito pumapasok po yung respect. Kung ano yung paniniwala ng isang tao ay irespeto mo. Pero kung biblical naman na kailangan siyang paliwanagan, pwede mo siyang dalhin o kung nagtatanong po siya. Ayan, ano pa? Yun nga, dito sasabi sa aklat ng Romans, chapter 14, verse 23, patungkol sa pagkain. Ano pa ang mga temptations? Digital distraction. Ayan, balik na naman tayo sa cellphone. Ang sabi dito, game sa cellphone na umuubos ng oras mo, na imbis na mag-devotions ka, lahat po ba dito nagde-devotions? Taas nga po ang kamay nagde-devotions. Ayan. So, kailangan po nating mag-devotions. Kasi ito yung mga connections po natin sa Panginoon para na kung paano, yung minsan yung down prayer bago lumabas ang araw, nananalangin ka na, nagpapasalamat ka na sa Panginoon. Di ba po? Kasi binubuksan mo yung ugnayan mo sa Diyos na nagsisimula ka sa araw na ang Panginoon ay umpisa. Hindi yung pagbangon mo sa umaga, patigal mo, hindi mo tinupi. Nagpunta ka na kung saan-saan ka pupunta at hindi ka nananalangin. Sabi sa 1 Corinthians chapter 5 verse 17, palagi kayong manalangin. Napakalaga po ng panalangin. Ayan. Kaya yung gadget po natin, maaari po natin siyang gamitin para ibahagi ang salita ng Diyos. Hindi lamang po entertainment, umuubos ng oras natin. Wala pong masama sa paglalaro ng games kung kaya mo siyang kontrolin. Pero pag inuubos mo yung oras mo sa pag-games, pag-Facebook o kung ano-ano mo, TikTok, sasayaw-sayaw ka pa dyan, tapos di ka man lang makapag-share ng words of God. Diba? Dapat yun ang ginagawa. Dagdag nyo kaya yun. Sino ba yung mga nagtitiktok dito? Pwede kang sumayaw na ano ba yung madalas na pwede kang sumayaw, sayawan mo ang Panginoon. Diba? Discouragement. Nagamitin po natin na ibahagi ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng social media. Kasi napakalaga nun. Yung tao, baka hindi mo siya nakakausap, friends mo sa Facebook, ma-share ka na words of God. Pag nabasa niya at hindi niya alam yun, ay ganito pala yun. Diba? Kasi may pagkakataon, may barrier, kahit nakatabi mo pa, lalo na hindi mo kilala, at nahirapan ka magbahagi sa kanya, at pwede mo siya sa Facebook, pwede mo siyang mabahagi na sa pagmamagitan ng pag-share. Ayan. Ano pa? Yung pangatlo, pre-decide your actions.
or decide in advance how you will respond. So maagang pagpapasya. Na halimbawa, kung paano ka tinutokso ng diablo at alam mo na yun, at parating na yun, magdesisyon ka na. Balik tayo doon sa mga inuman. Yayayain ka, mag-inuman tayo mamaya. Maaga pa lang tumanggi ka na. Diba? Yung mga maling gawa kung saan ka dinadala ng mga tropa mo, mga kaibigan mo. Kaya mapalad po kayo mga kabataan na dinala po dito upang malaman nyo ang katotohanan na napakalaga ng laging paglapit sa Panginoon. Dahil ang buhay natin ay maikli lang. Hindi po natin alam kailan tayo kukunin ng Panginoon. Hindi natin alam kung kailan tayo babalik sa lupang ating pinanggalingan. Kaya wag kayo po mga kabataan, maging lahat po tayo, ay dapat magpatuloy na paglingkuran ang Diyos. Ayan, so ito yung bago tayo maakay sa maling landas, ay dapat nakapagdidesisyon na tayo. Yung letter D, build accountability. Ayan. Share your struggles with a friends or mentor who support you. Kung mayroon po tayo mga pagsubok, mayroon po tayo mga pinagdadaanan sa buhay, pwede natin i-share sa kapwa mananampalataya. Huwag sa hindi mananampalataya. Kasi I experience na kapag nag-share ka ng problema mo, nung di ko pa kilala ang Panginoon, sa mga hindi mananampalataya, anong sasabihin ng mga yan? Inuman na. Tara na, doon na tayo. Magiging masaya tayo doon. Paglipas ng buong gabi, kinabukasan, halos binibiyak yung ulo mo sa sakit ng ulo mo sa pagkalasing. May time nga na napainom dahil sa pulutan lamang ay mangga, nagsuka. Alam niyo yung lieg na parang dinaanan ng mga blade. Kaya salamat sa Panginoon dahil ako ay isang nagpapatotoo na patungkol sa pagbibisyo. Kapag nakalaya ka dyan, napaka ano po yan, na biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya dapat mayroon po tayong talagang pagpapasya na hindi po tayo dapat nakikisama sa mga maling daan upang akayin tayo sa pagkakasala. Patungkol naman doon sa pag-share doon sa mga mentor, kaya dapat lumalapit tayo sa mga mananampalataya. Alam natin na may mga takot sa Diyos. Doon po tayo dapat humingi ng tulong, ng advices. Hindi sa mga taong alam natin na hindi ang Diyos ang nakasento sa kanilang mga buhay. Dapat sa kapwa nating Kristiyano. Kasi alam natin na ang i-advise niya sa iyo ay pagdibayin ka sa iyong buhay mananampalataya. Siyempre, lagi kang i-remind na bumalik lagi sa Diyos. Ano man pwedeng pagdaanan natin sa buhay. Ayan. Yung pangalawang slides is active evasion or when temptation hits o pag-iwas. Parang di pa rin nalalay ito dun sa una. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 22 sa King James Version, flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure hearts. Sa magandang balita Biblia, kaya nga iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal, at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Ayan, sa pagiging kabataan po natin, dapat huwag na nating sasayangin yung panahon. Huwag na natin intayin yung dumating yung araw na kapag matanda na tayo, saka tayo babalik sa Lord. Kasi may pagkakataon na hindi mo na kayang gawin yung mga bagay na dapat na ginagawa ng may malakas na pangangatawan. Pero sa tulong naman ng Panginoon, kapag ikay nagbalik loob sa Kanya, hindi pa naman huli ang lahat. Iba? Pero iba pa rin yung marahil may kalakasang pisikal. Halimbawa, pumunta tayo doon, humayo tayo, may edad ka na, ditungkod ka pa. Diba? Pero wag nating lilimitahan yung may mga edad na nakakilala sa Panginoon. Pero sa ating mga kabataan na may kalakasan pa, ay dapat wag sasayangin ang oras. Magawa po natin yung naayon sa kalooban ng Panginoon. Ano ba yung dapat natin ginagawa para sa active evasions na ito nakapatungkol sa pag-iwas? Physically, remove yourself. Ibig sabihin,
pag mga maling ginagawa, lumayo ka na. Huwag ka nang lalapit doon dahil alam mong mali. Baka mamaya, mas marami silang mali ang ginagawa at pumupunta ka pa doon. Ano ba yung kasabihan? If you can beat them, join them. Dahil di mo sila masaway, sumama ka na lang. Sama-sama kayo mapupunta sa maling mapupuntahan. Di ba po? Kaya titingnan mo kung sino-sino yung mga kaibigan mo, kanino ka sumasama. Ayan. Ito pa, distract yourself by exercising, reading, or working on hobby. Ayan. So nasa natin, ano ba pwede natin gawin upang maiwasan yung mga pagbibisyo? Ayan, try nating mag-exercise. Nung isang araw, nagulat ako kasi inaayos nga po yung bahay. Natapat po ako sa hagdan sa study table ko. Ramdam ko pag may bumababa na, may parang yapak ng paa na bumababa. Paglingon ko si Manilyn, alam niyo po ba yung naglalakad na walang tuhod? Yung hindi nabibend, bumababa siya ng hagdan, gumaganyan siya. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Nag-exercise ako. Kasi, hindi ko alam kung anong klaseng mga exercise yung siguro napasoba o nabigla yung kanyang mga binti sa pag-exercise kaya sumakit. Kasi may pagkakataon po sa mga hindi gaanong nag-exercise, pag nag-exercise ka, may pagkakataon talaga na pag nabigla yung katawan ay masakit talaga. Pero pag nasanay na, ay hindi na ganoon kasakit. Katulad din po na yan ng pagkilos para sa Panginoon. May pagkakataon na hindi ka sanay, lalo na sa pakikihalubilo o kaya sa pagsishare ng magandang balita sa mga tao, pag hindi mo talaga siya ginagawa, nahirapan ka. Pero pag nasanay ka na, magagawa mo na yun sa tulong ng Panginoon, hindi sa sarili mong kakayahan. Kaya yung nga po yung sinasabi ko na patuloy na hingin sa Panginoon yung kanyang paggabay patungkol sa gawain para po sa Kanya. Ayan, so yung distract yourself or focus yourself sa pag-exercise, pagbabasa ng Biblia, o may trabaho man, dapat lahat ng ito ay nakasentro sa Panginoon. Ayan. So, napakalaga na alam po natin yung dapat nating gawain upang ang Panginoon ay ating maparangalan. Ayun, pangatlo, the last. Medyo mapapaaga po tayo. Psychological and spiritual approaches. Sa James chapter 4, verse 7, submit yourself, therefore, to God, resist the devil, and he will flee you. Sa aklat na magandang balita, Biblia, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Ayan, remind yourself of your long-term goal and values not focus on immediate pleasure. So ang panunokso ng dyablo, lalo na sa mga mananampalataya, ay hindi lamang puminsanan yan. Halimbawa sa araw na ito, ay tinukso ka niya at naiwasya mo siya, may pagkakataon pa rin na babalik yan. May pagkakataon pa rin, kaya habang tayo nabubuhay, yung sabi nung habang tayo nabubuhay, may pag-asa. Pero dito naman, parang pumapasok yung habang may buhay, may tukso na dapat nating iniiwasan. Ayan. Napakalaga na alam na natin na kapag tayo ay tinutukso para ito ay maiwasan po natin. Sabi sa aklat ng Lucas chapter 4 verse 13, pagkatapos tuksohin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang dyablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Isipin niyo po ito, ang Panginoong Hesus mismo na tinukso, hindi lamang sa yung panunukso ng dyablo, hindi lamang sa aklat ng Lucas mababasa. Mababasa din yan sa aklat ng yung tatlong gospel na yan. Kaya sinasabi doon na hindi lamang minsanan. Kaya yung pag-ilag, pag-iwas, dapat alam po natin na kapag tinutukso tayo ng dyablo, pag naiwasan natin yun, marahil may pagkakataon na sa mga susunod na araw, nandyan na naman. Kaya may sinasabi sa Bible na ang dyablo ay umaaligid, umuungal na parang leon na naghahanap ng malalapa.
Kaya nandyan lang yan sa gilid-gilid. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos, na proteksyon sa atin ng kanyang banal na dugo, at kung tayo nagiging masunurin sa Panginoon, patuloy niya po tayong poprotektahan. Napakabuti ng Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon kasi ang Diyos ay napakabuti sa ating buhay. At hindi po yan mapapasubalian, mga kapatid, na ang Diyos ay napakabuti. Kapag ikaw ba ay masakit, masasabi mo mabuti ang Diyos? Amen. Kasi may pagkakataon na nire-remind ka ni Lord sa isang bagay o marahil na katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, na may pagkakataon na nakakaroon tayo ng karamdaman sa sarili nating kagagawan. Kaya kapag ikay nagkaroon ng sakit, the Lord have purpose in your life. May purpose ang Panginoon kung bakit nangyayari sa iyo ngayon kung mayroon man kayong pinagdadaanan ngayon. Alam niyo po, masakit yung mawala ng mahal sa buhay. Nung time na wala ang aking nanay, masakit, napakasakit. Pero sa kabila ng yon, mas lalo po akong kumapit sa Diyos. Dapat yun po ang ating ginagawa. Kung mayroong pinagdadaanan sa buhay, ay manatili po tayo sa Panginoon. Kasi kapag nagkaroon ka ng pagsubok sa buhay at lalayo ka sa Panginoon, saan ka pupunta? Di ba po? Pag lumayo ka sa Diyos, wag. Dahil ang Panginoon ay nandyan na malinaw no doon sa sinasabi natin kanina na hindi po niya tayo bibigyan ng anumang pagsubok na hindi natin malalampasan at siya din ang magbibigay ng paraan kung paano tayo makalabas doon. Kasi ang Panginoon alam niya yung capacity natin, alam niya yung kahinaan natin, kung saan niya tayo pinupuno, kung saan niya tayo pinapalakas. Ayan, kaya remind yourself of your long-term goal and values na focus on immediate pleasure. Ayan, letter B, turn away immediately. Enter not into the fat and to the weak, and go not into the ways of evil man. Avoid it, pass not by it, and pass away. Sa magandang balita Biblia, ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran at ang buhay ng masama, huwag mong tutularan. Kasama iwasan mo, ni huwag lalapitan, bagkus nga ay talikuran mo. Di ba po? Kaya dapat napakalaga ang paglayo natin sa kasamaan. Yung letter C, prayer and scriptures for strength and ways to resist. Sa aklat ng Mateo chapter 26 verse 41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakanda, ngunit ang laman ay mahina. Yung verses na ito, makikita natin kung babasahin natin yung kabuuan. Ito yung panahon na kung saan ang Panginoong Hesus, inanyayahan niya ang kanyang mga alagad upang manalangin. Ngunit anong nangyari? Sila'y natulog. Sabi ng Panginoon nung bumalik siya, hindi nyo ba kayang magpuyat kahit 1 oras man lang? Dahil siguro sa pagod nila, pero malino na sinasabi dito na kailangan po nating magbantay. Kayo ay manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ano ibig sabihin nito? Na ang panalangin ay isang sandata natin upang labanan ng tukso. Di ba po? Kaya kapag alam natin na nandyan na yung mga panunukso ng diablo, Lord, tulungan niyo po ako, Panginoon, na maiwasan, talikuran, ang mga tuksong ito ng aking buhay. Dahil ang ating mga physical na katawan may pagkakataon na mahina. May pagkakataon na antok-antok ka na pagod ka na, sa buong araw na trabaho. Pero, hindi ka na nanalangin. Dapat yun ang hindi po natin iwawalay. Pagmulat ng iyong mata, Lord, salamat Panginoon sa kalakasan, sa panibagong araw, pag-asa at buhay na nagmumula sa iyo. Tapos magbasa ka ng Bible. Kung bago may pikit ang iyong mga mata dahil hindi mo alam kung mumulat ka pa kinabukasan, Lord, salamat po sa buong araw na ito. At ako po ay inyong iningatan kasama ng aking mga mahal sa buhay. Di ba po? Napakalaga ng panalangin. Halimbawa na lang, ang Bible, ito ay manual ng ating buhay. Kaya sinabi ko po kanina, napakalaga na nagbabasa po tayo ng Biblia
Para dito natin nakikita na may pagkakataon na yung alam nating tama ay mali pala. Diba? Kaya napakalaga na alam po natin kung ano mga nakasulat po dito. At hindi tayo maligaw ng landas. Yung letter D, repent and reset if you fail. Sa aklat ng mga gawa, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang iyong mga kasalanan. Ini-encourage po tayo ng mga talatang ito na magbalik sa Diyos, magbalik sa Diyos, magbalik sa Diyos. Lumapit sa Diyos. Kasi ang Panginoon ay laging nandyan nag-aantay. Hindi nagtataboy. Hindi tayo itataboy ng Panginoon. Lalo na pag may pinagdadaanan ka. Hindi niya sasabihin, umalis ka! Bagkus sasabihin niya sa iyo, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan sa iyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingaan. Kung ang pagpupuri mo sa Diyos ngayon ay hindi totoo, hihintayin ka niya hanggang maging totoo ka. Ang lugar na ito ay lugar ng pagsasamba. Lugar ng mga may sakit na Kristiyano na papagalingin ng Panginoon. Ito yung lugar na kung saan dapat tayo mamalagi. At walang pagtataboy. Meron lang akong isang naalalang pag tinaboy ng Panginoon yung mga tao sa templo na kung saan ginawa nilang palengke ang bahay-sambahan. Ginawa nilang lugar ng mga magnanakaw, ng mga manlilinlang. Kaya sila tinaboy ng Diyos. Pero yung mga taong lumalapit sa Diyos, dahil alam nila na mayroon silang mga pagkukulang, alam nila na mayroon silang mga pagkakamali, ay patuloy na tanggapin. Napakabuti ng Panginoon. At laging handa na tayo imbitahan. Dapat ganun din po tayo. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kung inibita mo yung isang tao at ayaw niya, marahil hindi pa napapanahon para sa kanya. Lahat tayo may takdang panahon. Kung paano tayo makakakilala, ngunit may mga pagkakataon na ang tao mismo nagpapatigas sa kanilang mga puso. Nalaman nilang katotohanan, ayaw nilang tanggapin. Kapag binayaginan mo at ayaw niya, lumipat ka sa iba. Yun lang yun. At wag po tayong panghinaan ng loob. Ayan, pare po sa ating conclusion, ang Panginoon ay laging tapat kailanman. Napakabuti po ng Panginoon, mga kapatid. Hindi mapapasubalian na ang Diyos ay napakabuti. Ang kanyang mga kamay ay laging nakahandang yumakap sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin, Panginoon, patawarin niyo po kami